Magandang umaga sa inyo lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon, ito na namang lumalalang sitwasyon tungkol sa modus naman ito ng ilang mga piling financing. Ito po yung mga financing na tungkol sa pagpapautang sa mga sasakyan. Ito po may mga ilan pong mga nag-PPM sa akin at nagtatanong, humihingi ng payo kung anong kanilang gagawin. So hindi naman ako masyadong makapagbigay sa kanila ng payo, kundi kung talagang may mga ebidensya sila, pinapayo ko na lang na mag-email sa pace@op.gov.ph at sa Securities and Exchange Commission after nila email sa pace@op.gov.ph ng Malacanang. And then pag may reply na po yan at nakapag-email na po ang ugnayan o ang pace@op.gov.ph, yan po yung dating action center ng Presidential Action Center, ay siyempre po ipo-forward nila sa SEC yung inyong reklamo at sa maaari sa kung financing to SEC, kung bangko naman po ang humawak nitong loan ng car loan na to, sa Bangko Sentral siguro, at saka sa DTI. Anyway, si Malacanang na po ang pipili niyan kung saan niya ipo-forward yung inyong complaint, yung inyong letter dito sa Malacanang. Dumadami po ang kaso ng mga modus na naman. Dumadami na po. Dati pa ilan lang, hindi ko pinapansin. Ilang kaibigan din nagkakaproblema. At ito lately, mismong isang sister ko o kapatid kong babae, nagtanong sa akin na may problema pala siya dito sa kanya car loan. Ito po yung mga car loan na mangungutang ka ng hulugang sasakyan, either idaan mo sa bangko or meron silang tinatawag itong mga car company o car dealer. Meron po silang mga tinatawag na in-house na doon ka mag-loan sa kanila at hindi na po sa bangko. At ito pong mga in-house na po to, at marami pong magandang offer talaga to. Minsan yung mga mabababa yung interest, ang dami nilang mga mga propaganda para maengganyo ka na sa kanila mag-loan diretso na at hindi na sa bangko. Anyway, dito nga nagkakaproblema kasi financing is financing. Unlike ng bangko, talagang regulated. Kaya mas maganda po talaga sa bangko. Kaya lang tayo naiengganyo dito sa mga in-house, kagaya ng Toyota. Marami na pong reklamo sa akin dyan sa Toyota. At ganito po ang nangyayari. Katulad po ng nireklamo ng kapatid ko na tumawag sa akin. So sa pagkakaalam niya, bayad na siya dun sa kanyang car loan. And then nung kinukuha niya na tong yung kanyang cancellation of mortgage at pati yung kanyang mga dapat kunin dito sa financing at Toyota daw po nung tinanong ko kung anong bangko, ang sabi niya hindi daw bangko, financing daw, dun daw sa Toyota. So ang sabi niya sa akin, bigla na lang daw siyang sinisingil ng ilang buwan na hindi daw siya nakabayad tung huling payment niya. Bigla na lang siya sinisingil ng 4 months na hindi siya nakabayad. So nagtataka siya.
paanong nangyari yon? Ang alam ko bayad na ako kasi sabi niya, alam ko na bayad na ako kasi ano yan eh. Paano ko nagkautang na ganyan? Sabi ng ganun. Kasi nga raw, ayun, hindi raw nag-reflect sa kanila. So, tinanong ko yung kapatid ko, anong ginagamit niya as payment. Ang sabi ng kapatid ko, auto debit. So, ibig sabihin, automatic dun sa account niya sa bangko at automatic ikinakaltas na yon buwan-buwan dun sa debit. So, paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Itong auto debit hindi na ikaltas. Tapos sinisingil siya. Hindi lang po yung okay lang po singilin siya kung talagang kung hindi na ibawas dun sa kanyang bank account at hindi nag auto debit. Okay lang bayaran niya yung kulang at hindi nag-reflect. Checkin ng kapatid ko yun sa kanyang statement of account. Ang problema dito, ito ang modus. Yung charges na hindi siya nakabayad ng 4 na buwan, yung charges nito, tad-tad ng penalty. Kasi alam niya ba yan eh. Tad-tad ng penalty with matching mga etc. Yung mga papapadala sa kanya raw ng ganito, ng demanda, mga ganun. Wala naman siya natanggap. Marami sila charge na talagang misteryoso yung charge na to nitong mga financing. Tapos paano nangyari yun? Naka-auto debit. Siyempre, pagka ganun, 4 na buwan na hindi ka nakabayad, meron na nga mga attorney's fee, kung ano-ano na ikakarga sa inyo. So, tinadtad siya ngayon ng charges. So, sabi ko sa kapatid ko, puntahan mo yung manager, huwag kang kakausap ka ako na, huwag mo na kausapin tong mga yung mga collection agent nila o sino man yung mga dyan na kumakausap sa'yo. Sabi ko, dumiretso ka mismo doon sa mga taga Toyota mismo or sa mismo mga may katungkulan dito sa financing. And then pag hindi kayo nagkasundo at tipong involved sila itong financing na to, paalam sa akin at mag-file tayo ng reklamo dito nga sa SEC. So, pinayuhan ko siya nakausapin din yung mga managers ng Toyota na hindi ko alam kung paano sistema nila dito. Siyempre, itong si mga managers sa Toyota, pag alam mo, tumingin ka ng unit, nag-check ka sa kanila, ito, gusto ko tong unit na to. May mga nag-o-offer kasi yan na mag-in-house kayo. Kung gusto nyo in-house, ganito, maganda, o perang kayo na maganda. So, kahit suki ka na ng bangko, biglang, mas maganda pala rito. May isip mo, kakagat ka sa kanila dahil sa mga pamboboladas itong mga financing na to na hawak ng mga dealer ng mga car company. So, nakapasok po sila dyan eh. May mga agent sila dyan eh. So, pag kumagat ka, ito na. Ganun nangyari po sa kapatid ko. Kaya sabi ko, wag mong bayaran. Kausapin mo sila at ang bayaran mo lang yung kung talagang merong hindi na check mo yung statement of account mo sa bangko, kung meron talagang hindi na i-charge sa'yo. So, yun lang ang bayaran mo kako. Wala nang iba. Kahit 5 diling, wag kang magbabayad, wag ka nang kakausap ng mga kung sino-sino dyan sa Toyota or sa financing na yan. Yan po isang case na sinumbong sa akin ng kapatid ko. Meron pa po isa dati, lately, mga half a year ago, meron ding tumawag sa akin na kumari ko. Tinatanong din sa akin yung tungkol dyan sa paano yung sistema. Ganyan din po ang naging problema. 2 unit niya, kasi nag-a-abroad to, 2 unit niya ng Innova. Nagtataka siya at hahatakin na yung sasakyan niya. So nagkakagulo nga sila dahil may mga sari-saring charges na china-charge sa kanila. So
Kaya naisip ko, modus talaga ito ng mga ilang mga agent, maaring sa bangko o sa financing. May modus pong nangyayaring ganito dito sa mga car loan. Mga bagong kotse po na car loan. At kung pag kumuha kayo ng hulugan, may mga ganitong modus po, kaya mag-iingat po kayo. Checkin nyo po lagi ang inyong mga statement of account. Yung nga, tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko gano'n, ba't di mo alam? Sabi ko sa kanya. Kasi, kuya, auto debit, sabi ko. Di ba dapat merong statement of accounts sila na ipinadadala sa'yo? Sabi ko, buwan-buwan, sabi ko, dapat meron yan kasi, regulasyon yan dapat nagbibigay sila ng statement of account para nalalaman mo na umpisa pa lang o bakit ganun hindi iaawas dun sa sa bank account mo yung payment mo, at saka kung hindi ka nakabayad ng isang buwan o pangalawang buwan, dapat nagpapadala na sila sa iyo ng notice o demand letter, mga ganun ba. So wala siyang natatanggap. So ito ay isang malaking katarantaduhan pa din na itong mga financing at yung mga ewan ko kung kasali yung bangko dito, pero may ilang case. Sinabi naman sa akin, bangko daw. Siguro, kung bangko to, hindi naman kukonsintihin ng bangko yung ganito. Maaaring may kalukuhan itong mga agent ng mga nakapaloob dito sa mga larangan ng mga car loan na to. So, lagi po tayo mapagmatsyag, lagi po tayo mag-iingat sa mga ina-applyan natin. Dapat po lagi po natin chine-check yung ating mga statement of account. Karapatan nyo po yan na dapat nakakatanggap po kayo ng statement of account. Kasi kaya nga po meron tayo na tinatawag na Truth in Lending Act. Kasi para hindi kayo maargabyado, dapat na-check po ninyo from time to time kung meron po ba kayong na-neglect na bayad sa inyong car loan. So dapat talaga etong mga kausap nyong financing o bangko, dapat talaga may natatanggap kayo na statement of account, na SOA kung tawagin. So sa panahon ngayon, di ba, pinadadala yan through registered mail or dinideliver sa bahay nyo. At maaari din na from time to time, nagsisend din po sila ng email sa inyo na kayo ay hindi pa bayad. So kasi nagbibigay naman to, provide naman din kayo ng mga email address pagka kayo ay naglo-loan. So yun lang po. At aalamin pa rin natin yung ibang mga detalye ng tungkol sa modus na to. Yung modus ng mga car loan dito sa mga bangko o financing o yung tinatawag nila na in-house. Katulad po niyan, yung mga car dealer na yan, may mga sarili na silang mga financing na naka-ready doon sa kanilang mga kanilang mga shop o tinatawag ng mga outlet ng kanilang mga brand ng kotse. So yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Bye-bye.